natin pakikinggan, kinakalingan tayo ng Diyos. Lesson 8 po tayo. Kinakalingan tayo ng Diyos. Okay, basa po tayo para sa ating please bear with me dahil ito po ay saglit lang naman. Sabi po ng Hebrews 4:16, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Huwag mo nang tanongin ng katabi mo, bakit malungkot yan? May pangangailangan yan. Amen? Praise God. Tingnan mo talagang may malaki ang pangangailangan niya. Kaso, ang katabi mo, pareho kayong may pangangailangan. Anong gagawin natin? Magdamayan tayo. Praise God. Ang problema niya, problema natin. Pero, sabi ng Bible, kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Alam ng Diyos na pag may pinagdadaanan ka, kailangan natin siya. Alam ng Diyos na pag may problema ka, kailangan natin siya. Kaya huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Bakit? Sabi ng Bible, huwag tayong mag-atubili. Huwag kang mag-alangan. Kasi yung sitwasyon mo, hindi ka man matulungan ng kapwa Kristiyano mo, kaya kang kalingain ng Diyos. Binibiro ko lang po kayo kanina. Alam ko po kasi wala, kaya hindi ako umasa. Praise God. Si Sister Joy, iniwanan ko yan. Mayroon pong pasyente yan. Si Jaja, mayroon din pinapasyente yan. Praise God. Lahat mayroong mga sitwasyon. Kaya hindi ako umasa. Sabi ko ay Lord, bahala ka na. Ano daw? Saan daw ang Lord kumakalinga? Sa panahon na may pangangailangan ka. Ganyan ang Diyos natin na sinasamba natin. He knows your situation. He knows the circumstance kung saan ka dumadaan. Alam niya, mga kapatid, because ang Diyos natin is for knowledge. Sa English, magandang pagkasabi. Sige po. Sabi po, let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Hallelujah. Alam niyo po, binanggit ko yung amount, pero sa dami kong binayaran dyan, 2,000. Nagsabay-sabay. Hallelujah. Para akong si Job, namatay na ang mga anak mo. Ang mga hayop mo, kinuha na. Ginira ng lahat ng mga sunod-sunod. Si Job parang natulala, parang gano'n ang nangyari ko. Pag uwi ko, halos, hallelujah, nakakadena yung aking kulong-kulong. Ano bang nangyari, Lord? Hallelujah. Inaaway ko na nga si Jaja. Napagnakawan pa po ako sa opisina. Ninakaw lahat. Kaya sabi ni Pastor Gilson, Pastor Lito, naintindihan ko yung sitwasyon mo. Pinipilit mong maging masaya sa mga tao. Pinipilit mong palakasin ang mga tao. Ini-encourage mo ang mga tao, pero I know what you're going through. Ang hirap ng sitwasyon mo, Pastor Lito. Ini-encourage mo ang mga tao, pero may sitwasyon ka na halos hindi mabel. Pero yung mga importante ko dinala, mga kapatid. Naandun yung mga bold ko. Hallelujah. Hindi ko na mariretrieve. Yung mga bold na video ko naandun. Hindi scandal, bold lang. Bold preaching. Amen. Bold naman talaga kung mangaral. Tama ba? Hallelujah. Naubos-ubusan na nga ako ng boses kasi bold ako mangaral. Iniisip yung ibang bold. Hallelujah, naandun ang lahat ng mga videos ko. Nanginayang ako, pero sabi ko kay Lord, bahala ka na. Naging word ko na ang salita, bahala. Ngayon, pinabarangay ako doon. Sabi ko kay Lord, bahala ka na. Pagdating doon, Sister Jo sa barangay, tangimik siya. Biro mo sabi ng barangay, igalang mo, pastor ito. Hindi ka naman tinatakbuhan. O tabing sila. O sabi ko, alis kami. So, in-unplug, kinuha ang mga, tinanggal ang mga kadena. Kaya nauwi ko, bukas na yun doon, hindi tayo makapunta ako doon pwede. Kasi nakita nila,
Sabi ko, ako ay matagal na po naglilingkod kay Lord. Wala po akong inargabyadong tao. Amen? Dahil sa salitang, bahala ka na. Sa panahon ng pangangailangan mo, give the magic word, bahala ka na. Meaning, sinasabi mo, Lord, I have nothing, I can do nothing, but you can. And the Lord will do it for you. Sister Joy, sabihin mo kay Lord, bahala ka na sa asawa ko. Amen? And the Lord will listen the situation. Ang hirap. Ngayon, dumating na naman yung mga pula na yan. Ano ba yung mga pula na yan? Hallelujah. Kanina sabi ko, gusto ko takpan ang bibig. Kay pastor po ba ito? Sa church po. Nakakahiya church. Payor ka. Payor ka. Hallelujah. Pero sabi ko kay Lord, bahala ka na. Amen? Palapakan natin si Lord. Next, mga kapatid, sabi po dito, let us then yung fearlessly and confidently and boldly. Paglalapit ka kay Lord, don't be hesitate. Huwag mo sabihin, Lord, hindi ako karapat, dapat bold ka because you know your rights bilang anak ng Diyos. Okay, next, mga kapatid. Hallelujah. So, paanong paraan tayo kinakalingan ng Diyos? Okay, tatlong bagay. Sige, next. Hallelujah. Tatlong paraan ng pagkalinga ng Diyos sa atin. Number 1, ang sabi po dito, sige, next, sa trono ng biyaya ay may napapanahong tulong sa ating pangangailangan. Sabi nga ninyo, napapanahon. Sige, sabi nyo. Mahina. Sabi mo, napapanahon. Nanonood ba kayo ng pelikulang Pilipino? Di ba pag dumarating ang rescue, patay na? Dumarating ang mga pulis, nakatihaya na. Because hindi sila napapanahon, late lagi. Pero si Lord, napapanahon ang kanyang pagtulong sa iyo. Sa panahon ng pangangailangan mo, yon ang napapanahon na tutulungan ka ng Panginoon. Amen? Basa tayo, sabi po dito mga kapatid, therefore let us draw near with confidence to the throne of grace, that we may receive mercy and we may find grace for timely help. Magugulat ka on that very day na may pangangailangan ka. On that very day also, dumarating ang tugon ng Panginoon. Amen? Kaya paborito yung kanta na, kailan ka pinabayaan ng Diyos? Kailan ka? Puro ang tanong, kailan ka? Maganda yung kanta, kaya lang yung Amerikanong kumanta na parang nakakaiyak yun eh. Kailan ka hindi tinulungan ng Diyos? Kailan ka hindi pinakinggan ng Diyos? Your God is a God na bibigay ng timely help. Sabi nga ninyo, timely. Right there and then. Kaya sabi ng Psalms, He is the very present help in times of trouble. Present on that very time na kailangan mo si Lord, on that time also na andon si Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Pangalawa, sa trono ng biyaya ay may panapanahong tulong sa ating pangangailangan. Pag sinabing panapanahon, panahon ng pangangailangan mong espiritual, panahon ng pangangailangan mong pisikal. May kanya-kanyang panahon yan, tama? Kumbaga sa tao, may panahon umibig, may panahon magkaroon ng kasintahan, may panahon na mag-asawa, may panahon ng magsusuntukan na, nagkasawaan na eh. May panahon na nakakainitan na ang bawat isa. May kanya-kanyang panahon. Tayo din, mayroon din panahon na may kailangan tayo. Amen? Lalo na yung kinsinas. Katapusan. Panahon yan. Amen? Basta, malapit na ang buwan. O nalang, gawin tamo. Praise God. Nalang, gawin tamo. May kanya-kanyang panahon, pero yung sabi ng Bible, ang biyaya
Ang tulong ng Panginoon ay may ganyan. Basa tayo kung paano yung panapanahon. Sige, sabi ng Bible, hallelujah, we may come near then with freedom to the throne of the grace that we may receive kindness and find grace for seasonal help. Kanina, timely help. Ngayon ay seasonal help. Kaya panahon. Panahon. Di ba may kantang ganyan? So, panahon. Anumang panahon na mayroon ka. Anumang panahon na nangangailangan ka, God is there to help you. Amen? Pangatlo, maganda yung maiksi pero naiintindihan. Sa trono ng biyaya ay may akma panahon, tulong sa ating pangangailangan. Akma, ibig sabihin, sabi ng Bible, pag humiling ka ng tinapay, di ka bibigyan ng bato. Pag humiling ka ng isda, hindi ka bibigyan ng alakdan. He will give what you need. Kaya gusto ko bumalik sa Dubai, bumili ng ginto ulit. Kasi Sister Joy, kahit hindi ko na tubusin, halos pareho na ang price. I just bought it for 15 dirham or 15,000 sa peso natin. Naisang lang namin ng 13 plus. Ganun pala yung appraisal ng ginto doon. Mataas ang kalidad. Kaya bibili ako, ipagsasasanla ko. Kasi kung binili mo doon ng 15,000, may sasanla mo ng 40, 1,000 lang. Hindi mo matubos, lugi ka lang ng 1,000. Kung matubos ka pa, di may ginto ka pa rin. Hallelujah. Kaya pala yung mga nagbibinta ng ginto, doon nagbibili. Kasi talagang gold, center of gold. Pinakita sa akin yung ganyan ang binili ni Pastor Jess. Tapos, nang makita ko si Pastor Rajian, Pastora, buhay pa po ba yung kwentas ni Pastor Jess? Buhay pa rin. Hallelujah. Alam niyo po ba yung kwentas na yun? May sentimental value. Alam niya nila sa ang billing ni Pastor Jess. Pagka nagkasakit ako, ibenta niyo yung kwentas ko. Inaalaala ko rin. Baka yung kwentas ko ni Sister Joy, pag yumaman ako, isanla mo. Kaya tuwan-tuwa ako kasi nakasanla yung hindi ko pa nagamit. Nakasanla. Ang maganda doon, mataas yung yung cross, dyan, mataas pala. Hallelujah. Mabuti ang Diyos. May tinatawag na akmang panahon. Basa tayo. Sabi ng Bible, let us fearlessly and confidently and boldly draw near to the throne of grace, the throne of God's unmerited favor to us sinners, that we may receive mercy for our failures and find grace to help in good time for every need. Ano ang sabi? Appropriate help and well-timed help coming just when we need it. Appropriate help. Kanina, timely help. Pangalawa, seasonal help. At ngayon, appropriate help. Ibig sabihin, akma. Swak, fitted. Yan po ang tinatawag. Kaya, yung katabi mo, hindi mo alam kung anong pangangailangan niya. Pero alam ni Lord kung anong pangangailangan niya. Pag kailangan mo na pagmamahal, ibibigay sa iyo ng Lord pagmamahal. Amen? Pag kailangan mo ng lakas, ibibigay mo ni Lord sa iyo lakas. Amen? Huwag po tayong susuko. Alam ko, pag may pinagdadaanan tayo, magkapagalya po, nakakapagod, bisa nakantok nang, bisa nakamag-quit. At sasabihin mo, Lord, ayoko na, pagod na ako, tama na. Never say those words. Ang sasabihin mo lang, Lord, bigyan mo ako ng sapat na lakas. He will give the appropriate help. Pag kailangan mo ng pera, ibibigay ng Lord sa iyo ang pera. Amen?
Wala na akong kausap. Amen? Ako, Sister Joy, lihim lang ako, pero may sinasabi ko kay Lord na kailangan ko. Kanina, hindi ako dumating yung estudyante ko galing pa ng Manila. May nagpapaturo ko dito. Sila na ang nagsadya. Ako dumating kanina. Ang sabi ko po, pasensya na po kayo, wala pa akong kasama na asawa para maghanda sa inyo. So, pumunta ko ng Dubai. Hinahanap ko yung sinasabi ni Pastor Jess na naghahanap ng pastor. Tinitingnan ko ang lahat ng mga dalaga doon. Sino kaya dito? Nangangailangan din ako. Hallelujah. Huwag kayo magbibigay ng sign kay Lord, ha? Si Lord ang magbibigay ng sign. Kasi ang iba, ang mga desperado na mag-asawa, ganito ang magbigay ng sign. Siya ang nagbibigay ng sign. Lord, ang gawain namin, alas 6, darating ako ng alas 5. Ang unang pumasok, Lord, siya na. Siya nagbigay. Pagdating sa church, alas 5 pa lang, wala pang tao. Umupo siya sa harapan. May pumasok. Nararamdaman niya may pumasok. Kaya sabi niya, ang unang pumasok, Panginoon, siya na. Ang kapatid nilang Pilay. Papalapit sa kanya. Pinapakiramdaman siya, sino kaya to, Lord? Kasi ang sabi ko, yung unang pumasok, siya na. Naku, nang makita niya si Brother Pilay pala. Alam mo, sabi niya, Lord, joke lang ha, joke lang. Kaya huwag kayo magbibigay ng sign kasi ako po, hindi rin po ako nagbibigay ng sign na, Lord, kung sino ang aking makamayan, siya na. Ang sinabi ko lang kay Lord, makita ako ng magmamahal sa akin. Amen? Kita mo, pulang-pula ako. Hallelujah. Kasi may nakamayan ako. Pero hindi ako nagbigay ng sign. Sabi niya, Pastor Lito, I'm praying for your happiness. Parang sinabi mo, wala akong kasiyahan at wala akong kaligayahan doon sa Pilipinas, puro malungkot ang aking buhay. Pero praise God, nung tinanong ko nga, parang lumundag ang aking puso. Parang Hallelujah. Parang nalabat percent ako. Hallelujah. Sabi ko, ito na Lord, kasi ang mga hinahanap kong babae yung cute. Kasi ako cute, siya cute. Kasi kapag cute ako, cute pa siya, nako, emergency yung aming pupuntahan. Kailangan cute. Gusto ko kasi yung medyo maliit na babae. Kita ko. Ganda niya. Ako naman, English ako doon. Sinagot ko sa GM, akala mo ikaw lang marunong? Marunong din ako. Sabi ko, what sort of happiness you can give to me? Matindi. Kasi ang sabi niya, di ba? Ibang tanong, what sort of happiness you can give to me? Well, Pastor, I'm praying for you. Kaya magugulat na lang sila, Sister Joy. May nagpapadala na sa akin ng dirham kasi pipirahan ko. Hindi, joke na. Kasi alam niyo po, ang tao talaga pag binigyan mo ng pera masaya. Si Sister Joy, Mitch, or Mika, pag malungkot ang mama ninyo, bigyan mo ng 1,000. Tingnan mo ang ngiti niya. Nanong bisa mo anak. Nanong bisa mo mapanganak. Kasi what make us happy? Pera. Ako lang binigyan ako, Sister Joy, nang binilang ko yung dirham. Naku, 15 pesos ang palitan. 40,000. Hallelujah. Nakaka-bless. Yung 40,000 dito sa Pilipinas, ang hirap itain yun. Ilang pangaral lang. Pero sorry, wala ako masyadong nauwi dahil pinambayad ko rin lang. Pero ang maganda, sumaya ako na matanggap ako. Amen? Sabi mo nga alin sa katabi mo, God is good. Pray. Alam ng Lord na kailangan ko ng asawa. Amen? Diritahan na to. Amen? Mabuti nga may pusang nakikiramay.
Kumusta ka na, boss? Parehas tayo single. Magdamayan tayo. Amen? Mabuti nga mayroon supportive ako, may suporta ako. Eh walang humahalik sa akin. Alam niyo po kung sino humahalik sa akin? Yung asong maingay kaninang pag nakaakyat yan, tulog ako, ang sarap, nilalapang niya. Hallelujah. Kaya lang, siyempre aso yun, tama ba, Sister Joy? Pero, nagugulat ako lang, nagigising na lang, hinahalikan ako eh. Pero, God is really good. Dahil, magbibigay siya ng appropriate. What you need is what He will give. Sino may kailangan dito? Amen? Ikaw sama ng kailangan mo. Secret. Huwag yung sikreto kay Lord. Ihayag mo. Pag kailangan mo ng asawa, sabi mo, Lord, kailangan kong asawa. Huwag ka mahiya. Huwag bold nga eh. Magsasabi, lalapit ka, bold nga eh. Walang hiya-hiya. Praise God. Kung kailangan mo, anong kailangan mo? Lord, kailangan mong asawa. Amen? So, praise God. Sabi naman ng iba, karapatan ko rin naman binigay. Okay. Masarap yung maluwang dito, naghahabulan kami. Nasaan ka? Dito lang ako doon. Nagtataguan kami. Nagtataguan kami. Praise God. Naranasan niyo na ba magtaguan? Kasi dati may kinaunsilan ako. Sabi niya, Pastor, how can I make my husband happy? Sabi ko, magtaguan kayo. Magtago ka, sabi mo, hanapin mo ako. Praise God. Kaya para maging masaya kayo, Sister Joy, magtaguan kayo ni Brother Rocky minsan. Find. Di ba, saya ng buhay. Hallelujah. Hanapin mo ako. Tatak mo si Sister Joy sa workshop. Pero yung Brother Rocky, di ba dyan saya? Hallelujah. Maganda yung pinapasaya natin kasi ang pagiging masaya is your choice. Kahit marami kang pinagdadaanan, choose to be happy. Tingnan mo ang katabi mo, piniling maging masaya. Amen? Sister Joy, pag wala sila Mika, walang mga anak mo, magtaguan kayo. Hello? Ang tawag pa naman, honey pie. O ba matingin, honey pie. Praise God. Pag magkagalit, pie na lang, pie. Praise God. Wala na yung honey, pie na lang. Natanggal ang tamis, tinapay na lang. Unang kagat mo, tinapay. Pangalawang kagat, tinapay pa rin. Yan ang burger sa Pilipinas. Amen? Praise God. Kaya mabuti ang Diyos. What you need is what He will give to you. Kaya ngayon, huwag kayong mag-alala. Alam ng Diyos yung sitwasyon. And last, isama po natin. Hallelujah. Sabi niya sa trono ng Diyos, may napapanahong tulong, may panapanahong tulong, may akmang panahong tulong. Hallelujah. Napapanahon, panapanahong, at akmang panahong tulong. What you need is what He will give. Amen? Last verse. Sabi ng Hebrews 4:16 sa message. So, let's walk right up to Him and get what He is so ready to give. Take the mercy, accept the help. Gusto ko yung passage yung ready to give. Ano yung chief? Bago ka mag-pray, may nakahanda na si Lord. Ready na si Lord magbigay. Hindi pag humingi ka, doon pa lang si Lord maghahanda ng ibibigay. Mag-pray-pray ng ibibigay. Sabi ng Bible, what He is so ready na to give. Amen? Ready na ang Panginoon. Amen? Hallelujah. So kanina, salamat sa Panginoon dahil mabuti ang Diyos. Mayroon pa bang last slide? Wala na? So, ready ang Panginoon. So whatever you need, God is ready.